Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating online devotion ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. So sa umaga pong ito, tayo po ay muling magpasalamat sa Diyos dahil sa pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa atin para muling makapakinig at makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. So tayo po muna ay sandaling manalangin. O Amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil sa walang sawang pag-iingat at pagmamahal na pinadarama mo po sa amin. Salamat dakilang Diyos sa buong magdamag na kami iyong iningatan at ibinangon mo kami na may kasiglahan ng aming lupang katawan. At ngayon, Panginoong, umagang ito, salamat dahil meron kaming panahon na iuukol para sa iyong gawain, sa ikalalakas at ikatitibay ng aming pananampalataya. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito at nawa, Panginoon, ay maging pagpapala sa amin ang araw na ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning pong muli mga kapatid. Sa umaga pong ito ay ating tatalakayin ang mga talata sa Pilipos, Kabanatang 4, talatang 4 hanggang 9. At nais ko po na pagbulay-bulayan natin o bigyan natin ng diin ang dalawang talata sa mga talatang aking binanggit, ang talatang 6 at ang talatang 7, na alam ko po na ito ay familiar. Lagi po itong ating napapakinggan at ito po ay gasgas na. Pero salamat sapagkat lagi po ito nating dinadaanan sapagkat ito'y napakahalaga para po sa akin, paalala sa ating lahat. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At sa talatang 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Siguro po ay sasang-ayon kayo sa akin kung sasabihin kong lahat tayo, dumadaan po sa atin ang pag-aalala. Marami tayong inaalaala sa buhay. Gaya halimbawa ng kakulangan, kakulangan sa pananalapi, yung job security o nawala ng trabaho at atin pong inaalala na dapat ay makakita tayo ng trabaho dahil kailangan po natin ito para mapunuan ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Pangatlo na inaalala po natin, maaring alalahanin din po natin yung mga nasirang relasyon ng bawat isa. At kadalasan po, yung ating inaalala ay yung tungkol sa ating mga kalagayan, yung ating pong physical na kondisyon, yung ating kalusugan. At isa pa ay yung ating hinaharap, future of family. Yan po ang inaalala lagi ng ating mga magulang o tayo bilang mga magulang sa ating mga anak. Paano natin maitataguyod ang ating mga anak, mapag-aral at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So ang mga nabanggit po ay ilan lamang sa mga bagay na inaalala natin na nagbibigay sa atin ng madalas na kabigatan. Kasi hindi po madali, lalong-lalo na po ngayon. Kaya nga po itong talatang ito, sabi ko, ay akma sa ating sitwasyon ngayon. Maraming mga tao na nagdaraan sa napakabigat na problema. Isa na po itong mga nasalanta ng kalamidad ng bagyo. Sila po ay binaha, nawalan sila ng kabuhayan, namatayan sila, nawalan sila ng mga mahal sa buhay.
At pag dumating po sa atin ito, hindi, sabi ko nga, hindi man nangyayari sa atin ito, pero dama natin yung kalungkutan, yung paghihirap ng kanilang damdamin. At sa isang tao na walang relasyon sa Diyos, ito po ay napakahirap para nila ay malampasan. Kaya't napakapalad po natin na tayo, no, ay may pagkakilala sa Diyos. Pero ipanalangin po natin ang mga tao na ito na sana maabot, no? Maabot ng salita ng Diyos para ito po ang magbigay sa kanila ng kalakasan. So gagawin po natin ang ating magagawa para sila ay mabahaginan ng salita ng ating Panginoon na magbibigay ng pag-asa sa kanila. So hindi po natin maiaalis, no, na tayo'y mag-alala. At bakit? Kasi alam po natin sa sarili natin na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ang Diyos kontrolado niya, pero po tayo wala tayong kontrol eh. No, hindi po natin alam kung kailan darating. Hindi natin mapipigilan, no, ang mga pwedeng mangyari sa buhay natin. May mga pangyayaring hindi po natin inaasahan, bigla na lang. So, ito po ay mabigat para sa mga tao na hindi handa. Kaya nga po tayong mga Kristiyano, laging sinasabi, lagi tayong dapat maging handa, no, sapagkat ang mga bagay na ito ay darating na hindi natin inaasahan. So napakaganda ng tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos kasi nga po, no, napaghahandaan natin yung ganitong mga bagay. At meron pong itinuturo sa atin sa talatang ating binasa na huwag po tayong mabalisa. Huwag tayong mag-alala o mabahala pag tayo po ay dumating sa ganitong kalagayan. Kasi po, pag hindi po natin napaglabanan, napagtagumpayan ito, saan po ito hahantong? No, hindi tayo makakatulog. No? So ito po maaapektuhan yung ating kalusugan. Hindi po tayo makakapag-focus sa ating ginagawa dahil lagi tayong lito, aligaga. Dahil maraming laman at maraming pumapasok sa ating isipan na nakakaantala, no, sa ating mga gawain dahil sa pag-aalala. Pag hindi po napagtagumpayan, marami po ngayong mga kabataan. Saan po nauuwi? Sa depresyon. At pag nandun na po sa kalagayan na yun, maraming mga kabataan ang nagpapakamatay kasi pagod na, feeling po nila, pagod na, nawawala na sila ng pag-asa. Kaya iniisip nila na mas maganda pa na kitli na lang ang buhay para matapos na ang lahat. Yun po ang solusyon na naiisip nila at hindi po natin sila masisisi. Pero pag tayo po ay may relasyon sa Panginoon, natututo tayong lumaban. Natututo tayong harapin ang mga bagay na ito sapagkat nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Hawak natin ang salita ng Diyos at pinangahawakan natin ang kanyang mga pangako. So dito po sa ating mga kalagayang ito, paano po ba natin ito hinaharap o hinahandle? Halimbawa, dumating sa atin itong ganitong mga problema. Sa mga talatang ating binasa, tinuturuan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na huwag kayong mabahala or mabalisa. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang anuman na inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pag tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, alam ko po na unang-unang pangangalagaan ng Diyos ang ating puso at ang ating isip. So, ano po yung susi para mapagtagumpayan natin ang labis na pag-aalala? How to deal with worries. Una, no, sinasabi po kasi dito sa ating mga talata ay manalangin. Lumapit tayo sa Diyos at manalangin. Pray. Ano po ibig sabihin ng pray? P. Una, place your trust in the Lord. Sa awit 20, talatang 7, sinasabi po dyan, mayroong umaasa sa karuwahing pandigma. Mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. So itinuturo sa atin ng mga talatang ito na sa Diyos lamang tayo
dapat umasa sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kaya't sa Kanya po tayo manalig at umasa. Magtiwala tayo sa Kanya sapagkat walang bagay siyang hindi magagawa. Sinasabi din po sa Roma 8:28, sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, all things work together for good. Yung masama at mabuting nangyayari po sa buhay natin, inaayos po yan ng Panginoong Diyos para sa ating ikabubuti. Pangalawa, letter R, no? Rest in the Lord. Kahit tayo ay nakakaramdam ng pagkapagod, ano po ang sabi sa atin? Manalangin at humingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Kaysa kung saan sa tayo pupunta o lalapit. Sa Panginoon tayo tumawag at dumaing. Ano po ang sinasabi sa Matthew 11:28-30? Tinatawagan ng Diyos ang kanyang mga anak na napapagal at nabibigat ang lubha at sila'y kanyang pagpapahingahin. Sa Panginoon po natin tayo makakatagpo ng tunay na kapahingahan. Siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at ang kapayapaang iyon na nagmumula sa Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Hindi niya hahayaang makapag-isip tayo ng masama. Pangungunahan niya tayo sa lahat ng ating mga hakbangin, no? Para magawa natin ang mga bagay sa ating ikabubuti at sa kanyang ikaluluwalhati. So, pangatlo po, yung A, no? So, ask God. Humingi ka sa Diyos. Sinasabi po dito sa John 14 verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa aking pangalan ay gagawin ko. Gaya ng sinasabi sa talatang binasa natin, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sisiguraduhin lamang po natin na ang ating hinihiling sa ating Panginoong Diyos ay hindi po pansariling kapakanan or for our pleasure, kundi ito po ay kung naaayon sa kalooban ng Diyos, dahil alam naman po natin na kung ito ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos at alam po ng Diyos na ang hinihiling po natin ay hindi makakabuti para sa atin, hindi po niya ito ibibigay. Kaya't dapat ang mga bagay na hinihiling po natin ay hindi lamang po, no, para sa ating pansarili kundi lalong higit, no, na alam ng Diyos na kaya mo hinihiling ang isang bagay ay para, no, sa Kanya mabigyan siya ng kapurihan at kaluwalhatian dahil ang buhay na ito na ibinigay ng Diyos sa atin, ito po ay lahat ay may purpose. No, merong layunin ang Diyos sa buhay natin. Kaya ang nais ng Panginoon, no, yung layunin niya sa buhay po natin ay maisakatuparan. At pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, dalawang kamay niya tayong aabutin. Kasi alam po ng Diyos kung talagang sincere ang paglapit mo sa Kanya. No, kaya kung tayo lamang po ay mananatili, no, sa ating Panginoon at ang Kanyang mga salita ay mananatili sa atin, alam ko po na laging nandyan ang Panginoon para tumugon sa ating pangangailangan. Ano po ba yung motibo mo sa iyong hinihingi? Alam pong lahat yan ng ating Panginoon. At ang pang-apat, letter Y, yearn in God's promises. Panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon sapagkat alam po natin, no, na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Pag nangako ang Diyos, yan po ay maisa sa katuparan. No, hindi po kailanman nagbago ang Panginoon. Yung pangako niya noon, pangako niya ngayon at sa hinaharap ay iisa, no? Sapagkat alam ng Panginoon na kung tayo po ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, tayo po ay lubos na makakaasa na tutugunin ng Diyos
ang ating mga kahilingan. Para maiwasan po natin ang labis na pag-aalala, ano po ang sabi, no? Balikan po natin, ang sabi po dito, put your trust in God, rest in God, no? Ask God, no? At yearn in God's promises. Kung nais po natin na maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Diyos, manatili tayong nanghahawakan sa Kanyang mga salita. Ipamuhay po natin ang Kanyang mga salita dahil tayo po ang inaasahan ng Diyos na siyang hahayo. No? Tayong mga mananampalataya ang siyang hahayo at kailangang masalamin po sa buhay ng bawat isa sa atin ang katangiang taglay ng ating Panginoon. So mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan mo sa mga oras na ito, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakikita niya kung meron ka pang kakayanan na dalhin ang lahat ng mga bigatin or ang iyong mga dinadalang problema at pagsubok sa buhay. Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala. Sa halip, hilingin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kailangan. Manalangin ng may pasasalamat at alam ko po na kasama natin ang Panginoon at handa tayong tugunin sa ating mga kahilingan kung tayo po ay napapa sa ilalim sa Kanyang kapangyarihan. So tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa katuruan na aming narinig sa umagang ito. Tulungan mo po kami na maitanim namin sa aming puso at sa aming isip ang mga itinuturo mong ito sa amin. Sa iyo kami magtiwala. Sa iyo kami umasa. Sapagkat ikaw ang tanging Diyos na buhay na aming masasandalan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali ng aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at laging ipaalala sa amin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, sapagkat ito po ang aming sandata. Ito lamang po, O Panginoon, ang aming inaasahang makatutulong para mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga problema at pagsubok na aming pinagdaraanan at pagdaraanan pa. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Ang iyong mga anak na sa ngayon, Panginoon, ay dumudulog sa iyo. Ikaw ang nakababatid ng kanilang mga dalahin, dakilang Diyos. Sa iyo sila umaasa. Kaya't dakilang Diyos, alam ko't naniniwala ako na hindi mo sila bibiguin. Marami, Panginoon, ang hirap na hirap. Pero salamat sa pananampalatayang meron kami. Na patuloy sila, Panginoong, umaasa. Dagdagan mo, Panginoon, ang kanilang kalakasan. Yung pagtitiis nila, Panginoon, na balikatin ang lahat ng mga kahirapang ito. Sapagkat alam namin, Panginoon, kung may gabi, darating din ang umaga. Alam namin na sasamahan mo kami sa lahat ng aming mga lakad. Alam ko po, Panginoon, na nandyan ka sa panahon na kami ay nanghihina. Kaya po, Panginoon, ang aking dalangin, patatagin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Hindi po namin kayang harapin ang mga bagay na ito kung wala ka po sa aming buhay. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid ko, sa mga anak mo, Panginoon, na ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan. Alam ko, Panginoon, na hindi mo sila bibigyan sa kanilang kahilingan. Dakilang Diyos, sa umagang ito, tulungan mo po kami na lubos na magtiwala sa iyo. At lagi mo pong ipapaalala sa amin na mayroon kaming Diyos na buhay na aming sandigan, na handang tumulong sa buhay ng bawat isa sa amin, na hindi magbabago ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Dakilang Diyos, akin pong idinideclare sa umagang ito, no, ang nasana, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo
na ipinangako mo po sa amin ay aming maranasan. Panginoon, sa mga kaanak mo, Panginoon, na pinanghihinaan, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang kanilang buhay. At nawa, Panginoon, maranasan nila ang iyong pagyakap. Maranasan nila, O Panginoon, ang iyong presensya sa bawat sandali na kailangan ka namin. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay aking isinasamot, idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.